Hi mga kalahi! Good morning mga kalahi. Nandito na naman si kalahing Saban, no? Mayroon na naman tayong pag-usapan mga kalahi. So, bago po tayo mag-umpisa mga kalahi, no? Isang ano lang, no? Isang maiksing video lang po tayo mga kalahi. Please, no? Subscribe sa channel Kalahi Saban Vlog. No, ito po ay napaka-liit pa, no, ang atin pong mga subscriber. Ngunit isuporta ninyo ang channel na Kalahi Saban Vlog mga kalahi. No, nandito po tayo mga kalahi dahil nais ko pong reaksyonan, no, ang mga kaganapan sa atin pong parating na eleksyon, no, na mayroong na napansin nitong Comelec mga kalahi, no, kinumpirma ng Comelec ang mga maling impormasyon na pinapakalat ng mga troll farm, no, o troll sa social media, no. Ito po ay pag sinabing troll farm mga kalahi, ito po ay funded by China. At ito po ay troll farm na maninira sa gobyerno ng ating mahal na Pangulo PBBM, no. Sa makatuwid mga kalahi, ito po ay mga parabang kumbaga side po ito sa mga Duterte, side po ito sa mga Duterte na kampo. At sabihin natin itong mga trolls na to, ito namang trolls ay parang ano lang to, yung mga computer to, pero mayroon itong mga operator at mayroon ding mga taong involved dito. Pero pag sinabing trolls, so hindi ito totoong tao. Mayroon lang, marami lang mga tao na nagbibigay, no. Ito po'y binubulgar na ito, no, binuburjak na ito ng ni Talakira, ni Tables Talakira, ang patungkol po sa itong troll farm, no, na may tao pag mag-apply ka raw, magbigay ka ng account mo. So isang tao, pag mayroon kang account na marami, 20, 30 o ano pa ba, so yun, isang tao lang yan. So hindi pa pala totoo lahat ng tao ito, no. So hoy troll, mga troll na funded ng China, no, may babala sa inyo si George Erwin Garcia, no, sa chairman ng Comelec, no, mga kalahi, no, na ito daw itong malapit ng May 12, Mayo 12, ang dami daw lumalabas, no, na misinformation or yung itong fake news, no, para daw i-mind conditioning ang mga tao. So mayroon pa palang ginagawa itong kabilang parte mga kalahi na minamind conditioning ang mga tao, no, sa pamamagitan ng mga trolls mga kalahi, no. Number 1 mga kalahi na pinapakalat ng mga trolls or kalaban ng gobyerno, number 1, ito pong dayain daw ang halalan. Dayain daw ang parating na eleksyon May 12, 2025, no. Tapos pag nagpalamas sila na balita daw sa social media na dayain, agad-agad mga kalahi, 30 minutes kalat kaagad ang pinapakalat nilang balita na dayain daw ang halalan. Biro mo mga kalahi, 30 minutes agad-agad 700k views, no, hindi yung kapanipaniwala, 700k views in 30 minutes. Tapos ang comments pa naman mga kalahi, 32 kaagad ang comments. So sabi ng Comelec chairman, imposible daw itong mangyari, parang hindi na raw tao. Totoo naman talaga itong mga trolls, hindi naman ito lahat ng tao, pero mayroong mga taong nag-apply o nag-operate, no, mga kalahi, no. Umuulan na malakas mga kalahi, no. Pag i-scroll mo daw mga kalahi ang comments, pag i-scroll mo daw, the same lang daw ang comments. Pare-pareho lang daw ang comments
sa ano yung mga komento. So talagang ito lang talagang trolls talaga. Sila po'y parang kumbaga sinisikap nila, nag-effort talaga sila para talagang guluhin ang halalan, guluhin ang ating pong gobyerno. Then tapos maisip natin mga kalahi na dinidistract lang talaga at sinisira ang eleksyon, no? Pinakalat eleksyon, no? Pinakalat nila mga kalahi, no? Na mayroon silang pinakalat din mga kalahi na kailangan daw ng national ID. Tapos ang dami talaga, para bang ginugulo, sinisiraan talaga ang parating na halalan. Tapos mayroon din pinapakalat itong mga trolls, itong mga kalaban ng gobyerno, mga kalahi, mga oposisyon, pinapakalat hindi daw matutuloy sa May 12 ang eleksyon, May 10 lang daw. Para bang ginugulo talaga sa mga trolls ang parating na halalan. So sabi sabi ng Comelec chairman si George Erwin Garcia, minamain condition daw tayo mga kalahi. Minamain condition ang mga tao, mga kalahi, sabi ni Garcia. Now, sabi ni Garcia na ginagamitan daw tayo ng troll farm, no? Talaga ginagamitan talaga tayo ng troll farm. So sabi ng babala ito ng ating pong chairman sa Comelec na mag-ingat po tayong lahat mga kalahi. Ipapalabas daw ng magpapalabas daw sila ng video na ito daw ang manalo. Halimbawa mga kalahi, no? May ipapalabas sila ng video na itong grupo na to, itong grupo na to ang kailangang manalo, hindi yung iba. Yun daw ipapalabas yung video. Tapos parang sa tingin ko mga kalay, ang pinaringgan ni Garcia dito parang ang Duterte yata dito parang Duterte yata dito Tapos nang pinapakalat ito na dayain daw ang halalan 2025, no? Or kanang ibig sabihin ang pinaparinggan dito na ang manalo daw yung kanilang kandidato ay parang para sa akin parang Duterte, no, dito. Kasi nang ipinakalat ng i-post ito sa social media, massive daw, thousands of views and thousands of comments. Napaka-massive daw ang mga nag-views at comments. So, nangangahulugan daw mga kalaya, mag-ingat po tayo, nangangahulugan na minamind condition ng mga Pilipino. Pag hindi lumalabas yung resulta sa parating na halalan, hindi na raw sasabihin nila, huwag kayong maniwala sa eleksyon na yan. No, sasabihin nila na dinaya sa kanila ang makinara. Yun talaga ang mangyayari pagkatapos ng eleksyon kung sila po'y natalo. Itong mga kalahi, pakinggan natin itong video ni Comelec Garcia, George Erwin Garcia. Okay. Ito mga kalahi, tingnan mo. Napansin po namin mula ng nakaraang isang buwan, mukhang lumalabas po ang efforts against the Comelec ay massive disinformation na may mind conditioning. Pag po may nakita tayo na isang lumabas sa social media, halimbawa na nakalagay, sabi, dadayain ang halalan, in just a matter of 30 minutes, ito po makikita ng NBI, 700,000 kaagad ang views. At pagkatapos 32,000 kaagad ang comments. Mukha po naman napaka-imposible na ganun kadami kaagad ang mag-view no, at pagkatapos ganun kadami kaagad ang magkokomento. Mukhang hindi po tao yon. At pagka po tinignan nyo, in-scroll nyo pababa, pare-parehas na po yung wordings. So po ulit-ulit, kahit nung isang linggo may lumabas po sa social media ang sabi ay kailangan po ng national ID para makaboto. Buti na lang po kaagad namin ito sinagot upang mababaliwala ang ganong klaseng informasyon. Yan po yung ginagawa po nila, dinidisrupt, kinisira ang kredibilidad ng ating halalan, Mr. Chair. Kanina lang po, may lumabas na naman bago. Parehas po yung format. Ang sabi ang eleksyon ay hindi matutuloy sa May 12, sa May 10 na raw po, sa sobrang init ng panahon. So kinakailangan pa rin kami maglabas, siyempre, ng pagtanggi at
kinakailangan magkomento kami at sabihin na hindi po totoo yan. Asahan niyo po sa mga susunod na araw, minamind condition po tayo. And therefore, ginagamit sa amin ng troll farms at ginagamit din sa atin yung naka-autobot ang lahat ng mga information. Ang approach po talaga na ginagawa nila, Mr. Chair, is ganito po eh. Pag may nagsalitang isang tao na nagsasabing ito dapat ang mananalo, hindi dapat manalo yung iba. Makikita niyo po, massive, thousands kaagad ang views, thousands kaagad ang comment. Nangangahulugan po, minamind condition ng mga Pilipino. Pag hindi yan ang lumabas na results, huwag niyo pagkatiwalaan ng eleksyon. Walang kredibilidad yung COMELEC. O kaya naman, huwag yung dinaya ng COMELEC yung halalan natin. Ganun po, mahihirapan ka dahil maglabas ka ng totoo. Meron na naman po na isang bagay na totoo, 10 kaagad o 1,000 na kaagad na kasinungalingan. Dahil according po sa ating pong obserbasyon, talagang mahirap talunin ang mga tao ng alyansa, ang mga senador ng alyansa, ang nasa poder o ang nasa administrasyon. Kaya mahirap talunin yun. Kaya concede na lang sana, no, ang matalo sa parating na eleksyon. Sa ano na mga kalahi, sa Lunes na. Kaya mag-ingat po tayo. Yun ang sabi ng COMELEC Chairman si George Erwin Garcia, dahil minamind condition na po tayo mga kalahi. No, kailangan ito po ibabala at winarningan na po lahat, lalo na sa mga manunood, no, sa social media. Winarningan na po tayo na yun talaga ang gagawin ng kalaban, no, lalo na oposisyon ng pamahalaan. Kasi binabatikos talaga nila ang pamahalaan, ang napaka ganda, mapayapa at disente, mabuti, mabait na administrasyon ng PBBM. Maraming salamat sa inyo mga kalahi. Patuloy ninyong suportahan ninyo itong channel ko, Itanabas Saban Vlog channel. Itanabas Saban Vlog. So ako po'y nanghingi sa inyo ng konting suporta, no, na mag-subscribe po, mag-likes at mag-share sa atin pong i-share ninyo ito mga kalahi, itong ano natin video, no, para naman kumalat po ito at malalaman sa iba, lalo na sa mga tao na sarado na isipan, puso't isipan. So dito na po tayo mga kalahi. God bless sa inyo lahat.